sa inyo ni Lyndon, Gloria. Ang tagal bago kayo nakabalik sa atin May negosyo lang pong inaasikaso. Sus, negosyo. Napapabayaan nyo na ang buhay niyong mag-asawa. Masaya naman ho kami sa ginagawa namin. Magkasama naman po kaming nagtutulong-tulong sa buhay. Masaya nga ba? Hindi mo ba napapansin ang asawa mo na naiinggit doon sa kapitbahay natin? Baka ikaw lang ang masaya. Subukan mo namang kumustahin ang asawa mo, Gloria. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Kung may hindi man po kami pagkakaunawaan ni Lyndon, ay pinag-uusapan naman po namin. Kapag ikaw talaga ang iniwan ng asawa mo, nako! Bakit hindi na lang kasi dito kayo tumira ng tuluyan? Hindi rin naman namin kayo ginugutom. Pag-iisipan na lang po namin. Hindi lang ho kasi ako ang nagdedesisyon yan, Ma. Ewan ko ba sa'yo, Gloria? Sa ilang taon na kayong mag-asawa hindi ka pa rin mabuntis-buntis. Pag ikaw talaga iniwan niyang asawa mo, ay, parehas tayong mulat ang mata sa gutom. Palaging ganun ang tagpo ng buhay ni Gloria sa tuwing bibisita at magkikita sila ng kanyang ina. Kung hindi lamang dahil sa kailingan ng kanyang asawa, ay hindi na siya babalik pa sa lugar nila. Bunso sa 3 magkakapatid si Gloria. Kabaligtaran ng mga bunsong nakilala niya, ay siya lamang ang hindi gaanong pinapaboran ng kanyang ina. May 2 siyang kapatid na babae na mas nakakatanda sa kanya. Ngunit imbis na magtrabaho, ay inaasa lamang sa kanya ang lahat ng gastusin sa bahay. 17 taong gulang pa lamang si Gloria ay ibinenta na siya ng kanyang ina sa alkalde sa kanilang probinsya. 25 taon na ito sa kasalukuyan. Pilit man niyang iwinawaksi sa kanyang isipan, ang mga yon ay kusa na lamang bumabalik sa kanya ang alaala. 8 taon na ang nakakalipas. Ganoon ang buhay nila sa baryo. Ang iilan sa mga kaedaran niya ay nagsipag-asawa na dahil sa hirap ng buhay. Kahit na hindi naman sila gaanong nahihirapan, ay napagdesisyonan ng kanyang ina na ipakasal na lamang siya sa anak ng alkalde, imbis na pag-aralin pa. Aniya, ay wala namang silbi ang kanyang pinag-aralan sa hinaharap dahil mag-aasawa lamang ito. Gloria, may 500 ka ba dyan? Pahiram muna bibili lang ako ng bigas. 500? Saan ako pupulot ng 500? Alam niyo naman na hindi ako gaanong humahawak ng pera. Sana ba yung pinadala sa inyo ni Lindo nung nakaraang linggo? Aba, bakit sa akin mo hinahanap? Malay ko ba kung nasa na yun? Alam mo naman na maraming gastusin sa bahay. Ate, hindi basta-basta ang binibigay sa inyong pera ni Lyndon. Pinaghirapan ko rin yun. Ang dami mong sinasabi Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin na hindi ka magbibigay? Ang damot mo, Gloria. Ang damot-damot mo. Wala naman ako sinabing hindi ako magbibigay Ang akin lang, wala akong maibibigay sa inyo. Wala akong hawak na pera, ate. Ang laki-laki ng pinapadala sa inyo. Imbis na magpaliwanag ang babae, ay inismiran lamang ito ng kanyang kapatid. Sinenyasan nito ang kanyang ina na noon ay kararating lamang galing sa labas. Alam na kagad ni Gloria kung ano ang mangyayari sa kanya. Pagkakaisahan na naman siya ng kanyang ina at nakatatandang kapatid dahil hindi nito nabigay ang gusto nila. Ano na naman ang pinag-aawayan ninyo? Pera! Nako, ikaw ang nakakaluwag-luwag. Gloria, dapat hindi ka nakakalimot sa pamilya mo. Ewan ko ba dyan sa kanya, ma? Nakapag-asawa lang ng anak ng alkalde nagmamataas na. Ate naman, kahit kailan hindi ako nagmataas kahit paano ang estado ko sa buhay. Ang asawa ko lang ang mayaman at hindi ako. Hinahanap ko lang po kung saan ang perang pinadala ni Lyndon nung nakaraang linggo dahil... Ayan ka na naman sa pagbibilang mo Ang kapal talaga ng mukha mo ipamukha sa amin na mahirap lang kami. Napatakip na lamang ng muka si Gloria nang ipagdiinan ng kanyang kapatid ang panunumbat nito. Kung yun ang kanyang sasabihin, ay wala ng panlaban pa ang babae doon. Kahit na anong paliwanag niya, ay baliwala lamang sa mga ito. Kung alam lang sana namin na ganyan ang magiging trato mo sa amin Sana, hindi ka na lang namin ipinagkasundo. Wala kang utang na loob. Umarting nasasaktan ang kanyang ina habang umiiyak sa bisig ng kanyang kapatid. Pilit na inaalo ni Ana ang kanyang inang si Dolores,
ngunit mas nilakasan pa nito ang kanyang pekeng hagulgol. Kahit si Mama hindi mo na pinalampas dyan sa pagiging matapobre mo. Huwag ka mag-alala dahil sa oras na maikasal si Julio ay hindi na kami lalapit sa'yo. Pweh! Hindi pinansin ni Gloria ang pagdura nito sa kanya. Nagpantig ang kanyang tenga nang marinig na ikakasal ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki. Mahal ang dote na ibibigay ng lalaki sa pamilyang babae. Walang ganoong kalaking pera ang kanyang pamilya, kaya nagtataka ito kung bakit siya ikakasal, gayong wala naman itong trabaho. Saan nyo kinuha ang pera para makapamanhikan si Kuya? May sinabi ba ako? Anong mamamanhikan? Anong kasal? Sus, ikaw talaga? Wala yun. Alam ko kung kailan ka kinakabahan at kung kailan ka nagsisinungaling, ate. Magtapat kayo. Ginamit nyo ang perang bigay ni Lyndon sa inyo, ano? Ano naman, natural na magbigay siya para maikasal si Julio dahil parte na siya ng pamilya. Diyos ko naman, Ma. Hindi na kargo ni Lyndon yan eh. Bakit pati yan inaasa nyo pa rin sa kanya? Paano na lang kung magkapamilya na si Julio? Si Lyndon pa rin po ba ang sasagot sa gastusin nila? Bakit hindi? Kung kaya naman yan tumulong eh. Buti nga siya tumutulong pa. Hindi ako makapaniwala sa katwiran mo, Ma. Inaabuso nyo na masyado ang asawa ko. Hindi na nakapagtimpi pa ang babae. Nagdabog itong lumabas ng bahay na yon. Nasusuka siya habang kausap ang kanyang ina at kapatid. Pakiramdam niya ay uri ng sakit ang mga ito na nakakalason at nakakapandiri. Hindi nito kayang pilitin ang sariling makisama pa ng matagal sa mga ito. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya ay hindi asawa ang trato sa kanya ng kanyang asawa. Dahil sa loob ng 8 taon ay niminsan ay hindi siya tinapunan ng tingin ng kanyang asawa. Parang hangin lamang ito sa kanya. Kung may ipapagawa man ito, ay ipinapadaan lamang nito sa kanilang katulong. Kung ikukumpara ang buhay niya sa mansyon ng asawa at sa kanilang bahay, ay mas pipiliin itong tumira na lamang sa mansyon. Ngunit kung siya ang magdidesisyon, ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral at tuparin ang kanyang pangarap na maging doktor. Kung hindi lamang salungat sa kanyang plano ang pagkakataon, ay baka nagawa niya na yon. Hindi na malaya ni Gloria na nakarating siya sa batis kung saan siya madalas pumupunta nung bata pa lamang siya. Yun ang kanyang takbuhan sa oras na inaapi siya sa kanila. Gloria? Aba, Gloria! Ikaw nga! Ang tagal mong bumalik ah! Akala ko nga hindi ka na makakabalik eh. Dan, ikaw pala. Kung pwede nga lang na hindi na ako bumalik hindi na talaga ako babalik. Bakit? Hindi pa rin ba nagbabago ang pamilya mo? Hindi na yata magbabago ang mga yun. Oo nga pala, may balita ka ba kung kanino ikakasal si Julio? Nalaman mo na pala. Ang sabi-sabi ay anak daw ng hepe ng pulisya. Matagal na raw magkasintahan ng mga yun, kaso lang ay pasikreto lang ang relasyon nila. Kasi may ibang balak daw ang hepe para sa anak. Nahuli ba sila kaya minamadali ang kasal? Oo, muntik pa nga na magkadimandaan dahil dun eh. Ang nasagap kong balita ay binigyan ng paunang dote ang hepe ng nanay mo. Ginawa raw nito ang lahat para hindi makulong si Julio at maikasal sila ng babaeng gusto niya. Kayang gawin yun ni Mama kay Kuya, ngunit sa akin halos ipamigay na niya ako. Napabuntong hininga si Gloria, saka umupo sa isang malaking bato na sinundan naman ni Dan. Si Dan ay kababata niya. Mabait ang lalaki. Masipag at may kaya sa buhay. Pumapangalawa ang lalaki sa kakisigan ni Lyndon. Sa lahat ng larangan ay pangalawa lamang ang lalaki rito. Ngunit hindi yun binibigyang diin ni Gloria. Wala rin pakialam ang kaibigan sa walang katapusang pagkukumpara ng mga tao sa kanila. Nasanay na siya ron. Parang kailan lang, no? Dito ka madalas pumunta lalo na kung pinapagalitan ka sa inyo. Kung hindi si Papa ang kakampi ko, ikaw naman ang karamay ko. Sa dami ng nangyari sa akin, saksi ka sa halos karamihan nun. Pero hindi mo sinabi sa akin nun na ikakasal ka pala kay Lyndon. Wala kang sinabi tungkol doon. Nalaman ko na lamang na aalis ka upang tumira sa mansyon ng lalaki. Alam mo naman na biglaan yun eh. Isa pa,
Kilala ang baryo natin sa mga kasunduan na gaya nun. Miski ako wala ring alam. Ay, nako. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko, ah. Bumabalik tanaw lang naman ako sa pagkakaibigan natin. Grabe, no? Hindi na pala tayo mga bata. Ikaw, may asawa ka ng tao. Asus, magkaibigan pa rin naman tayo eh. Kahit may asawa na ako o anak, ikaw pa rin ang nag-iisang gwapong kaibigan ko. Na pangalawa lamang sa kagwapuhan ng asawa mo. Pagbibigay diin ni Dan sa sinabi nito. Napangiti na lamang si Gloria nang mapansin niya ang pagnguso ng kaibigan na tanda ng pagkayamot nito. Pumulot na lamang si Gloria ng maliit na bato, saka ibigay ang ilan kay Dan. Nagtatakang tiningnan siya ng lalaki, saka sumilay ang matamis nitong ngiti nang mapagtanto ang balak na gawin ng babae. Kung sino ang may pinakamalayong naibato, siya ang panalo ha? Ang matatalo, gagawin lahat ng hinihiling ng panalo. Ano? Pambihira ka. Ano tayo, mga bata? Mauuna akong babato ha? Hoy, teka lang, hindi pa ako pumapayag. Hindi pinansin ni Gloria ang pagrereklamo ng lalaki dahil binato nito ang kanyang hawak na bato sa tubig ng batis. Malayo ang narating ng batong yun, kaya naman ay hindi nagpatalo si Dan. Gaya ng madalas na mangyari sa kanila nung kabataan nila, ay laging nananalo si Dan, ngunit hindi pumapayag si Gloria na hindi makabawi rito. Sa huli, ay si Dan ang laging taya kahit siya na ang panalo. Panandali ang nakalimutan ni Gloria ang kanyang problema sa kanilang bahay dahil sa kaibigan nito. Hindi na nila namalayan ng oras dahil sa dami na napag-usapan ng mga ito. Wala na palang araw. Naku, kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Maiintindihan naman siguro niya na naglibot-libot ka lang dito dahil sa tagal niyong nawala. Kung si Lyndon ay mauunawaan ako, sila mama naman ay hindi. Baka nga kung ano pa ang sulsul na sabihin nila para pag-awayan naming mag-asawa eh. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Isipin mo na lang na walang mangyayaring ganyan. Napakibit balikat na lamang si Gloria sa kanyakap ang balabal na dala nito. Malakas ang hihip ng hangin sa batis ng oras na yon, kaya naman miski ang lalaki ay nakaramdam ng lamig. Inalalayan nito ang babae paalis sa mabatong batis na yon. Nang makarating sila sa patag, ay doon lamang bumalik ang katamtamang lamig ng paligid. Ipinagpatuloy ng mga ito ang kanilang naudlot na kwentuhan na agad namang sinundan ng halakhak ng mga ito. Mula sa hindi kalayuan, ay nakita ni Gloria ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay na malakas ang pagpaypay ng abanikong laging hawak nito. Alam ng babae na hindi mapakali ang kanyang ina at may bumabagabag rito. Aligaga ang kanyang ina nang lapitan niya ito. Saan ka galing na babae ka? Nakumpirma ni Gloria ang dahilan ng pagkaaligaga ng kanyang ina. Naroon sa loob ng kanilang bahay ang kanyang asawa na noon ay may madilim na anyo. Nagkatinginan sila, ngunit sandali lamang yon dahil agad na dumiretso ang tingin ng asawa sa lalaking nasa kanyang likuran. Napakunot ang noo ng kanyang asawa nang makita nito si Dan na hindi nagpatalo sa tinginan. Ang kanyang ina naman ay napatungo na lamang habang mas binilisan ang pagpaypay sa kanyang abaniko. Saan ka nang galing, ha? Nagpahangin lang ako sa labas. Anong oras na? Hindi ko alam. Alam mo bang gabi na? May asawa kang tao. Pero kung maglakwatsa ka sa labas ay parang dalaga ka pa rin. Hindi naman ako lumayo eh. Diyan lang ako sa Tamang may... rason ba yan? Paano na lang kung may nangyari sa'yo sa labas? Sino ang pagtatanungan namin? Ang sabi ng nanay mo ay bigla ka na lamang lumabas na nagdadabog habang nag-uusap kayo. Excuse me lang pare ah. Alam ko mag-asawa kayo nitong kaibigan ko. Pero hindi ko maatim ang tono ng boses mo eh. Bakit mo naman pinaghihigpitan to si Gloria? Asawa mo lang siya, pero hindi mo siya pagmamayari. Bakit? Sino ka ba ha? Kaibigan ka lang niya, hindi ba? Bakit ka nga ba nakikialam sa buhay namin mag-asawa? Inilayo ni Gloria ang kanyang kaibigan mula sa kanyang asawa. Bago pa tuluyang magkainitan ng dalawa, ay pinagsabihan na lamang niya si Dan. Dan, umuwi ka na muna. Ako na ang bahala rito.
Gloria, hindi ka na binibigyan ng kalayaan niyang asawa mo eh. Abat gago ka! Huwag mong panghimasukan ang buhay namin. Wala kang alam. Ano pa ba ang hindi ko alam? Dan, pakiusap. Umuwi ka na. May pagsusumamo sa mata ni Gloria habang kinakausap ang kaibigan. Lumambot ang ekspresyon ni Dan, kaya naman itinaas nito ang dalawang kamay niya bilang pagsuko. Tiningnan niya ang lalaki, saka umalis ng kanilang bahay. Tinuro niya muna ito upang balaan. Ayusin mo ang pagtrato sa asawa mo. Hindi mo ako kailangang pagsabihan. Nang makaalis na si Dan, ay pumasok na sa loob ng bahay si Lindon. Hindi siya nito kinausap o tinapunan ng tingin. Ang kanyang ina naman ay pinandilatan siya ng mata, saka sinundan ang kanyang asawa para kausapin. Napabuntong hininga na lamang si Gloria, imbis na pumasok sa loob ng bahay upang pag-usapan ang naging sagutan nila mag-asawa, ay kinalma muna nito ang sarili sa duyan na nakasabit sa isang malaking puno na nasa kanilang bakuran. Ilang minuto siyang nagmuni-muni doon nang makarinig siya ng mga yapak na papalapit sa kanya. Ang kanyang kuya Julio yun. May hawak itong kaha ng sigarilyo sa kanyang kamay. Tila nabigla pa ito nang makita siya nito roon, ngunit hindi na lamang ito nagsalita. Pinakiramdaman na lamang nila ang paligid. Hindi malapit ang dalawa sa isa't isa. Hindi ito madalas mag-usap kahit pa noong nakatira sila sa iisang bahay. Wala siyang naririnig na masasakit na salita mula sa nakatatandang kapatid. Ngunit kung pagalitan man siya ng kanilang ina, ay walang ginagawa ang lalaki. Sa sapantahan ni Gloria, ay ayaw lamang madamay nito sa init ng ulo ng kanyang ina at kapatid. Gloria, gusto kang kausapin ni Mama. Pumasok ka na ron sa loob. Umalima na lamang si Gloria sa sinabi ng kanyang kapatid, saka iniwan si Julio na nagsisindi ng sigarilyo. Nang makapasok siya, ay nilingon siya ng kanyang asawa at ina na noon ay nag-uusap sa sala. Umupo siya sa tabi ng kanyang asawa na may seryosong tingin sa kanya. Napag-usapan namin ni Lindon na dito na muna kayo titira pansamantala, lalo na sa kasagsagan ng eleksyon. Tatakbo sa huling pagkakataon si Lucio bilang isang alkalde, kaya naman kailangan nyo na munang makisama sa mga tao rito. Nilingon niya ang kanyang asawa na may pagtatanong. Akala ko ba negosyo lang ang inuwi natin dito? Ang buong akala ko ay 2 linggo lang ang pananatili natin sa baryo. Kahit ako ayoko magtagal dito dahil sa naiwan kong trabaho sa atin, ngunit kanina lang ay nagkausap kami ni Papa. Nakiusap siya sa akin na tumulong na muna ako sa kampanya. Isa pa, may pabor siyang hiningi sa ating dalawa. Ano naman yun? Ano naman ang maitutulong ko riyan? Gusto niya na magkaroon ng tagapagmana ang mga ari-arian niya. Gusto niya nang makita ang apo niya sa atin. Napalunok na lamang si Gloria ng laway habang iniisip ang bagay na yon. Hindi naman siya nagkulang sa pag-aasikaso sa kanyang asawa sa loob ng 8 taong pagsasama nila. Kahit ang pangangailangan ng kanyang asawa ay binibigay nito. Ang problema nga lang ay hirap silang makabuo. Nanghihinang napasandal si Gloria sa upuang yari sa kawayan. Napansin naman ni Lindon ang panlulumo nito, kaya agad niyang sinundan ang naunang sinabi nito sa kanya. Kung hindi ka pa handa, ay naiintindihan ko naman. Hindi madali ang magkaroon ng anak. Alam ko ang hirap sa pag-aalaga dahil nakikita ko yun sa kapitbahay. Anong mahirap? Naku, nasa tamang edad na yang si Gloria. Kaya na niya mag-alaga ng bata. Kaya kayo umpisahan nyo ng bumuo, hindi yung puro kay trabaho. Katawan naman ho kasi ni Gloria ang pinag-uusapan, Ma. Kailangan pa rin ng opinyon niya tungkol sa usaping gaya nito. Hindi na bumabata si Lucio, Lindon. Kung may anak lang siyang iba, baka hindi na yun magpupumilit pa sa'yo. Siyempre bilang mga magulang, gusto din naman naming makita at makasama ang mga apo namin. Gustong mapairap ni Gloria sa sinabi ng kanyang ina. Kung hindi niya lang ito kilala, ay baka isipin na niyang bukal sa loob nito ang sinabi niya. Hanggat may koneksyon si Gloria sa pamilya niya, walang kalayaan ito sa pagdidesisyon ng mga bagay-bagay. Alam niya na habol ng kanyang ina ang pamanang yon na mula kay Don Lucio. Lihim na ipinagpapasalamat ni Gloria
na nirerespeto nito ang kanyang desisyon tungkol sa usaping pagbubuntis. Kung naghahanap ka ng pwedeng maging nanay ng anak mo ay pwede ako, Lyndon. Kayang-kaya ng matres ko yan. Ana! Diyos ming babae ka! Maghunos dili ka nga! Hindi ka ba kinakabahan sa sinasabi mo? Para nagbibiro lang eh. Napakaseryoso nyo kasing lahat dito. Para kayong namatayan. Papahinga na muna ako sa kwarto. Maraming nangyari sa araw na ito. Hindi kaya ng katawang ko ang pagod. Isinawalang bahala ng kanyang asawa ang sinabi ni Ana. Tila ba wala itong narinig. Halata sa mukha ng kanyang nakatatandang kapatid na napahiya ito sa pambabaliwala sa kanya ng lalaki. Ang kanyang ina naman sa kabilang banda ay pinandilatan siya ng mata. Sinenyesan siya nito na sumama kay Lyndon sa kwarto upang bumuo ng anak. Umiling-iling pa si Gloria upang tanggihan ang utos, ngunit mas pinalaki nito ang kanyang mga mata na may pagbabanta. Walang nagawa si Gloria kundi sundin ang gusto ng kanyang ina. Nang makapasok na siya sa silid nilang mag-asawa, ay naabutan nitong nakadapa na ang kanyang asawa sa kama. Hindi pa nito napapalitan ang kanyang damit, maging ang maghubad ng medyas nitong suot. Tumikhim ang babae upang ipaalam rito na naroon na siya sa silid. Gusto mo bang masahihin kita? Hindi ka man lang nagpalit ng damit bago nahiga sa higaan. Kung ginagawa mo to, dahil napipilitan ka lang, ay huwag ka na mag-abala pa. Ayoko na pinipilit ang serbisyo sa akin. Nagkukusang loob lang ako. Bukal naman sa akin na masahihin kita. Wala akong gana sa pagtatabi ngayon. Ha? Mamasahihin lang naman kita. Alam kong pagod ka kaya hindi naman ako nagmamadali. Hindi na sumagot ang lalaki, kaya naman ay unti-unting hinubad ni Gloria ang iilang kasuotan nito para masimulan ang pagmamasahe sa asawa. Lumipas ang gabing yon na hindi na nila pinag-usapan pa si Dan, maging ang hinihinging apo ni Don Lucio. Sa sumunod na araw ay sumama si Gloria sa paglilibot sa baryo kasama ang kanyang asawa. Maraming tao itong nakilala, isa na doon si Makmak, ang batang malapit sa kanyang asawa. Ang ganda naman ng mga mata mo, Makmak. Bumagay talaga ng husto sa kutis mo. Nagpasalamat ang bata sa sinabi nito. Nakangiting hinaplos ni Makmak ang tiyan, saka sinabing malapit nang dumating ang kanyang swerte. Napakunot ang kanyang noo, saka dahan-dahang kinuha ang kamay ni Makmak na nakahawak sa kanyang tiyan. Makmak, hindi ako buntis. Maraming salamat sa sinabi mo, ngunit napaka-imposible naman yatang mabuntis ako. Sinagot siya ng bata na malapit nang matupad ang kanyang pinakaasam-asam. Sinabi pa nito ay kailangan niya magtiis upang maisakatuparan ang hinihiling. Magtatanong pa sana si Gloria nang biglang dumating ang ina ni Makmak na humihingi ng dispensa sa kakulitan ng anak. Ang sabi pa ng ina ng bata ay wag na lamang pansinin ang sinabi ng anak dahil madalas na ganoon ang sinasabi nito. Wala naman ho sa akin ang sinabi ni Makmak. Masarap naman ho siyang kausap, kaya wala ho kayong kailangang ihingi ng dispensa. Tinanguan siya ng ina ng bata, saka nagpaalam na aalis na ang mga ito. Saktong bumalik naman sa kanyang pwesto ang asawa na katatapos lang makipag-usap sa mga matatandang naroon. Ayos ka lang ba? Anong sinabi nila? Wala naman. Huwag mo nang pansinin. Ganun ba? O sige, halika na. Bumalik na tayo sa inyo. May tatapusin pa akong trabaho. Nagpaalam muna ang lalaki sa mga taong naroon bago umalis. May mga ngiti sa labi ang mga ito na tiyak ay nagustuhan nila ang usapan nila ng kanyang asawa. Paniguradong malaki ang tsansang manalo muli ang kanyang ama sa darating na eleksyon. Pagkarating nila sa bahay ay walang katao-tao ron, kaya naman nangyari ang dapat na mangyari sa pagitan nilang dalawa. Walang pinalampas na pagkakataon si Lyndon. Hindi maalala ni Gloria kung kailan o paano siya napapayag ng lalaki na gawin ang bagay na yon sa tirik na araw. Sa sumunod na mga araw ay naging mas abala si Lyndon dahil sa papalapit na eleksyon. Hindi gaano nagkikita at nagkakasama ang mga ito, kaya naman nanumbalik ang trato ng kanyang ina at kapatid sa kanya.
Wala ka bang ginagawa, Gloria? Baka pwede mong laban ang mga kumot na nakababad sa labas. Hindi ka rin na dito kaya magtrabaho ka rin. Hindi pa ako tapos magluto. Mamaya ko na lang gagawin yan. Pagkatapos mo sa labahin ay ang babuyan naman ang linisin mo, ha? Ilang araw na kasing hindi nalilinisan yon. Marami nang nagrereklamo sa amoy. Bakit ako pa ang hinintay mo sa bagay na yan? Hindi ba't sa inyo ibinili ni Lindo ng babuyan? Negosyo niya yan eh. Hindi ka talaga madaling hinga ng tulong. Para yan lang marami ka na sinasabi. Mao, si Gloria, lumalabas na naman ang sungay. Hindi na nito nilingon pa ang kanyang ina na nasa likuran. Kilala na nito ang kanyang mga yabag, kaya alam ni Gloria na kararating lang nito. Hindi niya narinig ang pinagmulan ng diskusyong yon, kaya tiyak na paniniwalaan na naman ito ang kanyang nakatatandang kapatid. Ano na naman yan? Nalaman mo lang na ipapamana sa magiging anak mo ang ari-arian ni Lucio, nagmamataas ka na. Manaman, hindi mo man lang ako tinanong kung ano ang nangyari. Para saan pa? Panigurado namang ikaw ang may kasalanan. Humingi lang po ako ng tulong sa kanya sa paglilinis ng babuyan, pero ang dami na niya sinabing masasakit na salita sa akin. Ate naman, wala ko sinabing masama sa'yo. Ang dami mo pang rason eh. Pwede ka naman tumanggi pero sinasaktan mo pa ang damdamin ng kapatid mo. Dahil sa inis, ay padabog na inabot nito ang sandok kay Ana sa kalumabas ng bahay upang labhan ang mga mabibigat na kumot. Kahit na mainit ang tama ng sikat ng araw, ay tiniis na lamang ni Gloria yon upang hindi na makarinig ng kung ano-ano pang bagay mula sa dalawa. Tiniis nito ang masangsang na amoy ng kulungan ng baboy. Sinadya nitong tagalan sa paglilinis doon, kaya hindi niya namalayan na nilipasan na pala siya ng gutom. Hapon na nang matapos niya ang mga gawaing hindi naman dapat sa kanya. Nakarinig siya ng tunog ng makina ng sasakyan, kaya bigla siyang tumayo upang salubungin ng asawa, ngunit bigla na lamang itong nakaramdam ng pagkahilo. Napahawak siya sa haligi ng kulungan. Umiikot ang kanyang paningin at tila ba nabingi ito ng ilang segundo. Hindi niya napansin ang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Ilang ulit pa siya nitong tinawag habang palapit ito patungo sa kanya kasama ang kanyang asawa nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Diyos ko, ano bang nangyari kay Gloria? Gloria! Gloria, gumising ka! Kapag talaga may nangyari sa kapatid mo, Ana, malilintikan ka sa akin. Bakit niyo ba siya pinagtrabaho sa tirik na araw? Kumain na ba siya? Ano kasi, Lyndon? Hindi ko naman alam na gagalawin niya ang labada, pati na ang maglinis nitong malaking babuyan. Pasensya ka na, kasalanan ko to. Magpatawag kayo ng doktor. Nasa mesa ang susi ng sasakyan ko. Marunong naman yata magmaneho si Julio. Sige, Lyndon, masusunod. Nagising si Gloria sa mga boses na yon sa kanyang paligid. Damang-dama nito ang lambot ng kama at ang amoy ng insenso na nasa loob ng silid kung nasaan siya. Nakiramdam muna siya sa kanyang paligid. Hirap itong imulat ang kanyang mga mata. Mas pinili na lamang ni Gloria na ipikit yon dahil sa bumibigat ang kanyang mga talukap. Hindi nito namalayan na nakatulog pala siya ulit. Dahil sa ingay ng mga tao sa kanyang paligid, ay bigla siyang napabangon mula sa kanyang hinihigaan. Nilibot niya ang paligid at doon niya nakita ang mukha ng kanyang ina na maluwa-luwa. Si Lindo naman ay binigyan siya ng tipid ng ngiti. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Bakit? Anong nangyari? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Anak! Anak! Buntis ka! Magkakaapo na ako! Buntis? Ha? Ano? Paanong buntis? Tumawag kami ng doktor. Nawalan ka ng malay kanina dahil buntis ka raw. Magiging tatay na ako. Walang sigla o banayad na pahiwatig ng kaligayahan man lang ang mababakas sa mukha ng kanyang asawa. Hindi ito malungkot o galit o hindi kaya ay natutuwa. Sa wari ni Gloria, ay yun ang pinakanormal na reaksyon na natanggap niya sa mga taong kasama niya sa kwarto. Maging ang babae ay hindi alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa balitang yon. May buhay sa kanyang sinapupunan, ngunit hindi siya makaramdam ng tuwa. Pakiramdam niya
ay may kulang sa kanya. Ang kanyang inang si Dolores naman, sa kabilang banda ay hindi mapagsidlan ang kanyang ligaya sa balitang yun. Alam niya na magbabago ang takbo ng buhay nila gayong may batang aahon sa kanila mula sa kahirapan. Hindi pa nasisilang ang anak niya, ay ayaw na kagad nitong maranasan ang naranasan niya sa poder ng kanyang pamilya. Seryoso siyang tiningnan isa-isa ang tao sa kanyang paligid. Iwan niyo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Maiiwan ako rito, anak. Kailangan mo ng kasama. Pakiusap, umalis muna kayong lahat. Kailangan kong mag-isip. Yan ang gusto mo, Gloria. Sa labas lang kami kung may kailangan ka. Hindi na siya nag-abala pang sagutin o tingnan ang gawin ng kanyang asawa. Naguguluhan pa rin siya sa lahat ng nangyayari. Kung totoo man ang sinabi sa kanya ng batang nakausap niya, ay maaaring yun nga ang biyayang sinasabi nito. 2 linggo ang nakararaan, simula nung huling may nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Masyadong mabilis ang 2 linggong yun, para may mabuo kagad sa kanyang sinapupunan. Isa pa, ay masyadong maaga para sa sintomas ng pagbubuntis. Iwinaksi na lamang niya ang lahat ng bumabagabag sa kanyang isipan ng araw na yun. Tinanggap na lamang nito na magiging ina na siya. Lumipas ang mga araw, napapansin nito ang kanyang katakawan sa pagkain, kung saan sinabi ng kanyang asawa na normal lamang yon, lalo na't naglilihi na siya. Tumuba ng manggang may bagoong? Yun na madalas na pinaglilihan ng mga buntis eh. Gusto ko ng biko. Gusto ko ng matamis. Ayoko ng mangga. Yun lamang ba? Kung may gusto ka pang iba, magsabi ka lang. Bibilin kagad kita. Magdahan-dahan naman kayo sa pagbili ng matatamis. Baka hindi pa lumalabas ang bata may diabetes na yan. Ikaw rin, Gloria. Baka magmanas ka kaya dahan-dahan sa matatamis. Yun ang gusto ko, May. Bakit ayaw niyo akong pagbigyan? Kung ayaw niyo akong bilhan, di wag na lang. Abat nagtampo pa? Pagbibigyan ko ngayon ng kaartihan mo dahil buntis ka. Nagbabasa-basa naman po ako, ma. Ang sabi, ilang buwan lang naman daw nagtatagal ang paglilihi. Kaya hayaan na lang muna natin si Gloria na kainin ang mga gusto niya. O siya. Kung ano man ang desisyon ninyo, siya ang masusunod. Nandito lang naman ako para gumabay sa pagbubuntis niyang si Gloria. Maiba tayo, Lyndon. Alam na ba ng ama mo na magkakaapo na siya? Di ko pa po nasasabi. Bakit naman? Anong dahilan? Wala ho si Papa rito sa bansa, Ma. Nag-usap na kami ni Lyndon na sa personal na lang po namin sasabihin ang balita. May mahalaga po kasing inaasikaso si Papa. Baka kung tinawagan namin yon, ay bigla na lang iwan ang ginagawa niya at agad-agad na umuwi. Si Lucio pa ba sabi niyo nga matagal na niyang hinihiling na magkaapo. Napansin ni Gloria ang kakaibang ngiti ng kanyang ina. Imbis na mag-isip ng kung ano, ay inubos na lamang nito ang maha blanca na pasalubong ng kanyang asawa. Teka, bago ko pala makalimutan, magpapaalam ako. Aalis ako sa mga susunod na araw. Saan naman ang punta mo? Wala kang binabanggit sa akin Sa lungsod lang. May pinapaasikaso sa akin si Papa eh. Si Mama Dolores na muna ang bahala sa'yo habang wala ako. Hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo? Hindi lang ang sarili mo ang kargo mo, Gloria. May anak ka na kaya hindi ka dapat basta-bastang umaalis ng bahay. Ama si Mama. Ang mabuti pa ay dito ka na lang sa bahay. Kaya ko naman Isa pa, hindi naman malaki ang tiyan ko. Mabuburyo ako rito. Baka ikaw pa ang magpabagal ng trabaho ng asawa mo. Tuturuan na lang kitang magburda o magganchilyo para naman hindi ka maburyong. Ganyan din ang ginagawa ko nung nagbuntis ako. Tama rin na turuan kita para may mapasuot ka sa anak mo. Di naman ako magtatagal eh. Ayaw man sana ni Gloria na manatili sa bahay na yon kasama ang ina, ngunit mapilit si Lyndon. Sa huli, ay walang nagawa si Gloria, kundi sundin ang mga sinabi nito. Sa mga naunang araw, ay magana pa nitong nasusundan ang itinuturo sa kanya ng kanyang ina. Paunti-unti, ay nakakagawa na ito ng mga disenyo na babagay sa kanyang anak, ngunit hindi naglaon, ay nawalan na ito ng gana sa kanyang ginagawa.
Napagdesisyonan na lamang nito isang araw na lumabas ng bahay na hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Binisita nito si Dan sa kanilang bahay. Hindi pa kasi nito nasasabi sa lalaki na nagdadalang tao na siya. Nabigla ito nang maabutan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ana na palabas ng bahay ni Dan. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Dan. Negosyante ako, Ana. Hindi ako basta-basta tumataya sa hindi ako sigurado. Nagulat ang mga ito nang makita nila sa labas ng bahay na may pagtataka sa kanyang muka. Hindi naman kasi malapit ang dalawa sa isa't isa kahit noon pa man. Gloria, ikaw pala. Alam ba ni Mama na nandito ka? May pinag-usapan lang kami ni Dan tungkol sa negosyo. Mauna na ako sa'yo. Kanina ka pa ba? Pasok ka muna. Hindi ba magagalit sa'yo ang asawa mo na bumisita ka rito? Ang dami niyong sinasabi ni Ana. Tuloy na muna ako. Tapusin niyo na lang ang usapan niyo dyan. Hindi. Tapos na kami mag-usap. Aalis ka na, Ana, hindi ba? Oo. Marami pa akong gagawin. Dali-daling umalis si Ana, samantalang inilalayan naman ni Dan papasok ng bahay ang babae. Bumisita ka yata. Buryong-buryo na ako sa bahay eh. Nagsasawa na akong magganchilyo. Wala ka bang ibang ginagawa? Hindi ka naman naggaganchilyo. Ayaw kasi nila akong pagtrabahuhin sa bahay. Alam mo na, buntis. Totoo pala talaga ang sinabi ni Ana. Buntis ka nga talaga. Naunahan pa niya ako magsabi sa'yo. Umamin ka nga. Nililigawan mo si ate ano? Hoy, kabahan ka nga sa mga sinasabi mo. Alam mo naman sagad sa buto ang galit ko sa pamilya mo dahil sa ginawa nila sa'yo. Medyo maayos naman ang trato nila sa akin ngayon nang malaman nilang buntis ako. Dahil ang anak mo ang magmamana ng ari-arian ni Don Lucio, tama? Teka, paano mo nalaman? Matagal ko nang kilala ang pamilya mo, kaya alam kong kayamanan lang ng asawa at anak mo ang habol nila. Alam mo, habang maaga pa, ay putulin nyo na ang koneksyon nyo. Kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, pamilya ko pa rin sila. Hindi lang naman ang pamilya mo eh. Maging yung asawa mo. Halata namang walang pakialam sa'yo ang lalaking yun. Kung may pakialam siya sa'yo, dapat narito siya kasama mo habang nagbubuntis ka. Abala lang si Lyndon sa negosyo ng pamilya nila. Hindi naman niya kami pinababayaan eh. Tinalikuran siya ng kaibigan, saka gumawa ng tsaa sa sala kung nasaan sila. Nag-abot rin ang lalaki ng ensaymada na paborito nito. Oh, kaayan. Mainam sa mga buntis. Ang sarap ah! Saan mo binili to? Papabili rin ako kay Lyndon. Pabibili ka pa sa asawa mo meron naman ako. Padadala na lang kita ng karton nitong tsaa. Marami ka bang nabili dyan? Di lang si Lindo na may kaya sa lugar na to, no? Oo na, ikaw na ang yumaman gamit ang sariling pagsusumikap. Dapat nga ganong klaseng asawa ang inasawa mo. Hindi yung mayaman lang dahil mayaman ang mga magulang. May pinaghuhugutan ah. Oo naman. Kaya ikaw, maghanap ka na ng asawa mo para naman may kasabayan ng anak kong lumaki. Oh, bakit natahimik ka dyan? Wala. Sige na, maganda ka na dyan. Dahil ihahatid na kita sa inyo. Hindi pa nga ako gaanong nagtatagal dito eh. Ayoko mahamugan ka. Kung ikaw pinababayaan ka ng asawa mo sa lahat ng gusto mong gawin, ibahin mo ako. May malasakit ako sa inyo ng anak mo. Ay, baka kung saan pa mapunta ang usapang to. Bilisan mo na dyan. Huwag mong kakalimutan ng tsaa ha. Napailing na lamang si Dan saka pumunta sa isang silid kung saan may kinuha itong isang may katamtamang laking karton. Ipinasok niya yon sa compartment ng sasakyan saka inilalayan siya papasok ng sasakyan. Hindi gaanong matagal ang biyahe dahil nasa iisang barangay lamang sila. Pagkarating nila ng bahay ay agad siyang nagpaalam upang kausapin si Ana. Sinabi niya ay tungkol yon sa negosyo na balak itayo ng kanyang kapatid sa tulong na rin ni Dan. Nagtataka si Gloria sa kakaibang kinikilos ng mga ito. Lumabas pa sila upang doon magkausap na para bang ayaw nilang iparinig ang kanilang usapan sa kung sino. Hindi naman nagtagal ay pumasok na si Ana saka bumusina na si Dan
para magpaalam na uuwi na. Hindi ko alam na nahilig ka na ngayon sa negosyo. Tungkol sa ano ba ang balak niyong gawin? Baka may maitulong ako. Marami na akong natutunan kay Lyndon eh. Pwede ba? Huwag kang makialam sa iba. Isipin mo yung sayo. Para nagtatanong lang eh. Huwag kang magtanong. Kapag ikaw kasi ang nagtanong, walang kwenta. Inirapan siya ni Ana sa kapadabog na pumasok sa sariling kwarto nito. Siya naman ay inabala na lamang ang sarili sa pagbukas ng isang kartong tsaa na bigay ni Dan. Nagbukas ito ng isang pakete saka dumiretso sa kusina upang magtimpla ng tsaa. Tinataray-tarayan mo ko ha? Hindi ka makakatikim nitong tsaang bigay ni Dan. Tahimik ang buong bahay dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang ina maging si Julio. Masaya niyang sinolo ang pag-inom ng tsaang kanyang tinimpla. Habang ninanamnam nito ang init ng tsaa, ay nakarinig siya ng tunog ng baboy sa labas ng kanilang bakuran. Nakawala ang baboy sa kulungan? Baka nakalimutan na naman ni ate na isaradong mabuti yung pinto. Ay nako, mapuntahan nga. Nilapag nito ang kanyang tsaa, saka tinawag ang kanyang kapatid. Ate? Ate! Parang nakawala ang baboy. Wala itong nakuwang sagot mula sa kapatid. Nagdesisyon na lamang ang babae na siya na mismo ang magpapasok ng nakawalang baboy. Madilim ang kanilang bakuran. Wala ring buwan na magsisilbing tanglaw sana nito. Inayos na lamang niya ang kanyang paningin para makakita sa dilim. Sinundan ni Gloria ang ingay ng baboy, ngunit dinala siya nito sa masukal na daan papuntang palayan. Babsi, nasan ka? Huwag mo naman akong pahirapan. Bumalik ka na sa kulungan mo, dali. Palayo ng papalayo ang tunog ng baboy, kaya naman ay papalayo ng papalayo rin si Gloria mula sa kanilang bahay. Ang kanyang balat ay nasugatan ng mga sanga ng halaman. Pilit niyang sinusundan ang tunog ng baboy, ngunit hindi niya na ito makita. Nagulat na lamang siya nang may humigit sa kanyang kamay. San ka pupunta, Gloria? Ma, ang mga baboy nakawala. Ano? Anong nakawala? Nakarinig ho ako ng huni ng baboy kanina kaya sinundan ko na lang po para pabalikin sa kulungan. Diyos me, Gloria, paano makakawala ang baboy ako ang huling nagsarado ng pinto? Hindi basta-basta lalabas sa mga baboy kasi gawa sa semento at bakal ang kulungan. Baka minamaligno ka na dyan, Gloria. Halika na. Nag-aalangan na sumunod si Gloria sa kanyang ina pabalik ng bahay. Kinaladkad na lamang siya nito pauwi nang makitang wala itong balak na umalis sa kanyang pwesto. Nilingin niya muna ang gawi kung saan niya narinig ang baboy bago tuluyang nagpadala sa hila ng kanyang ina. Sinalubong sila ng nag-aalalang mukha ni Ana. Hingal na hingal ito habang papalapit sa kanila. San ka ba nang galing? Tumawag ang asawa mo rito kanina, hinahanap ka. Wala ka sa kwarto. Maging si Dan nag-aalala sa'yo. Sa susunod, wag mong iiwan ang kapatid mo na walang kasama, ha? Baka mapano sila ng bata. Anong akala nyo, ma? Batang walang muwang yang si Gloria? Bakit sa akin ang sisi? Pasensya na kayo. Akala ko kasi nakawala ang baboy. Ang gabing yun ay pinalampas ng mga kasama nito sa bahay ang nangyaring yon. Hindi na nila pinaalam kay Lyndon ang nangyaring yon. 2 linggo ang lumipas, buhat ng mangyari yon ay hindi man lang umuwi si Lyndon sa kanila. Tumatawag naman ito paminsan-minsan, ngunit hindi yun sapat para kay Gloria. Kailangan niya ang kanyang asawa, ngunit trabaho ang laging inuuna nito. Kahit na ang pangakong sasabihin nila kay Don Lucio na buntis siya, ay hindi pa nila nagagawa. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong lumulungkot ang babae. Isang gabi, habang nagmumuni-muni ito sa loob ng kanyang kwarto, ay nakaramdam siya ng pagkirot ng kanyang tiyan. Tiniis muna nito yon, dahil sabi naman ng iilan, ay normal sa buntis ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Habang tumatagal, ay mas lalong sumasakit ang kanyang tiyan, kaya tinawag niya na ang kanyang ina. Ma! Ate! Tulungan niyo ako! Gloria! Gloria! Bakit? Ano nangyari? Ma! Ang sakit ng tiyan ko!
Ano ba yung ingay sa labas? Ang mga tiktik, naaamoy yata nilang may buntis sa bahay. Bilis, Julio. Kumuha ka ng itak. Magbantay ka dyan sa may bintana. Anong tiktik? Matulungan mo ko. Ang sakit ng tiyan ko, parang hinihiwa. Inumin mo na lang itong tsaa para mabawasan ang pananakit ng tiyan mo. Akin na, hindi ko na talaga kaya. Bitawan mo ang tsaang yan. Itapon niyo yan. Mainam ang tsaa sa buntis, ma. Saan mo naman nakuhang mainam ang tsaa sa buntis? Bawal na bawal yan. Ano? Paanong bawal? Madalas akong uminom ng tsaa. Nalinti ka na. Sino bang nagbigay sa'yo ng tsaang yan? Kapag ikaw talaga ay nakunan, hindi ako papayag na hindi maging miserable ang buhay ng taong nagbigay sa'yo ng tsaang yan. Ang batang nasa sinapupunan mo ang susi sa pagyaman natin, kaya alagaan mong mabuti yan. Napapapikit ng dahil sa sakit si Gloria. Nang imulat nito ang kanyang mga mata, ay napatingin siya sa mata na nasa ibabaw ng bubong. Pulang-pula ang mga matang yun, ngunit ang mas napansin niya ay ang mahabang dila na pilit siyang inaabot. Ah! May halimaw sa bubong! Julio, dito ka! Ang kapatid mo! Bakit ba sila nandito? Bukas na bukas din ay magtawag kayo ng albularyo. Hindi pwedeng masaktan ang apo ni Don Lucio. Ilit na iwinasiwas ni Julio ang itak na hawak nito. Hindi nito naabot ang mahabang dila ng tiktik na yon. Nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak, kasunod ng tunog ng baboy. Ang mga baboy natin, baka nakawala. Baka yun ang inatake ng mga aswang. Hindi pwedeng galawin ng mga baboy na yun. Malaki ang ipinalabas na puhunan doon. Huwag kang lalabas, Ana. Baboy lang yan. Kapag sinaktan ka ng mga yan ay walang magagawa ang mga baboy na yon upang iligtas ka. Hindi na nagpumilit pa si Ana na lumabas ng bahay. Dinulugan na lamang niya ang kapatid na namimilipit sa sakit ng tiyan. Hindi nito alam kung sisisihin ba niya ang sarili sa nangyari o matatakot sa araw-araw na pagbisita ng mga aswang sa kanilang bahay. Kinabukasan ay agad na pinuntahan ng mga kapatid ni Gloria ang kilala nilang albularyo upang manghingi ng proteksyon laban sa mga aswang. Nasaan ba ang asawa mo, Gloria? Alam ba niyang gabi-gabi kang binibisita ng mga aswang? Hindi ko matawagan, ma eh. Madalas na hindi sumasagot ng tawag. Kung i-text ko man po, madalang lang mag-reply. Saan ba yung si Lyndon? Dapat ay may lalaki tayo sa bahay. Ito naman kasing si Julio. Madalas wala rito. Napakawalang kwenta talaga. Ma naman, hindi naman kay Gloria umiikot ang buhay ni Julio. Siyempre, doon siya sa anak ni Hepe. Ano ang magagawa ng anak ni Hepe kung hindi naman sila may kakasal? Baka nakakalimutan nyo na hindi pa buo ang dote na hinihingi ng Hepe. Kaya bago siya maikasal doon ay kakailanganin muna natin ang pera ni Lyndon. Baka ho nakakalimutan nyo rin na nandito pa ako at dinig na dinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Ano naman kung marinig mo? Yun naman talagang rason kung bakit ka naikasal kay Lyndon dahil sa pera niya. Sa gitna ng pagsasagutan ng mag-ina ay bumukas ang pintuan ng bahay kung saan iniluwa si Dan na may dalang prutas at bulaklak. Iniabot nito kay Gloria ang bulaklak na ipinagtaka ng babae. Para saan ang bulaklak? Ano naman pakuluyan, Dan? May asawa na ang anak ko. Bakit ho ba? Hindi ho ba pwedeng magbigay ng bulaklak ang isang kaibigan? Kayo naman. Eto, prutas para naman lumakas ka, Gloria. Magdadalawang buwan na yata yung tiyan mo pero wala pa ring umbok Ibang klase ka magbuntis. Kahit naman nung nagbubuntis ako maliit ang tiyan ko. Ang albularyo na mismo ang nagsabi na buntis siya. Hindi pa ba siya nadadala ni Lyndon sa ospital? Kailangan din matignan siya ng mga doktor. Naku, isa pa yung lalaking yan. Matapos anakan to si Gloria kung saan na lang nagsusuot. Baka kung kailan pa nabuntis tong babaeng to doon pa magbago ang isip niya. Baka hindi pa handang maging ama. Naku, kung ganyan pwedeng-pwede akong tumayong tatay ng anak ni Gloria. Nagsama pa talaga kayong dalawa? Bahala nga kayo dyan. Babalik naman yung si Lyndon Gustong kainin ni Gloria ang mga sinabi niyang yun sa dalawa.
dahil umabot ang 1 buwan na walang paramdam ang kanyang asawa. Kahit na ilang beses itong tumawag sa lalaki, ay hindi na nito matawagan ang numero ng kanyang asawa. Sa loob din ng 2 buwang pagbubuntis niya, ay walang mintis na nagpaparamdam sa kanya ang mga aswang sa paligid. Doon na nagdesisyon na tumira na muna sa kanila si Dan upang maalagaan siya. Kahit ayaw man niyang abalahin ng lalaki, ay ito na mismo ang nagpresenta na bantayan siya. Dahil na rin sa permiso ng ina ni Gloria, ay wala nang nagawa ang babae kung hindi sanayin ng sarili na si Dan ang naroon para sa kanya at hindi si Lyndon. Ano ba ang gusto mong kainin? Gusto mo ba ng mangga? Pwede bang wag mo nang itanong sa akin ang bagay na yan? Naaalala ko lang si Lyndon eh. Mas nasasabik tuloy ako makita siya. Lyndon ka naman ng Lyndon ako'y nandito. Nasaan ba magaling mong asawa na yun? Hindi ba't wala siya rito? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, pero kung may kasama namang sumbat ang pagtulong mo, mabuti nang umuwi ka na lang. Hindi mo ako naiintindihan Ano ang hindi ko maintindihan? Sabihin mo sa akin. Hindi ako manghuhula. Naiinis na napasuklay ng buhok si Dan. Hindi nito masabi ng diretso sa babae ang nais niyang sabihin. Maging si Gloria ay naguguluhan sa mga kinikilos nito. Hindi mo ba nahahalata? Wala ka bang pakiramdam? Anong sinasabi mo? Ano ka ba, Gloria? Matagal na kitang gusto. Hindi ako magkakaganito kung inaalagaan ka lang sana ng asawa mo. Dapat ako yun anong magagawa ko? Walang-wala pa ako nun Ano ang panlaban ko kay Lyndon na anak ng mayaman? Pasensya ka na, Dan. Wala akong pagtingin sa'yo. Para sa akin ay isa kang mabuting kaibigan. Alam kong walang masyadong pagmamahal sa relasyon namin ni Lyndon, ngunit hindi ko magagawang mangaliwa sa kanya. Pero nasan siya, Gloria? Kaya ko naman kayong buhay ng anak mo Kaya kong magpakatatay sa kanya. May pera na rin ako. Lahat ay kaya kong gawin para sa inyo. Pasensya na, Dan. Tapos na ang usapang ito. Huwag mo na ulit bubuksan to dahil baka makalimutan kong kaibigan kita. Malamig na tiningnan ni Gloria ang lalaki na nagsusumamo sa pag-ibig nito. Naguguluhan siya sa nangyayari, ngunit mas nangibabaw ang pagkadisgusto nito sa sinabi ng lalaki sa kanya. Para bang nag-iba ang ihip ng hangin at hindi niya nakilala ang kaibigang minsan niyang naging sandalan sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay. Lumabas na lamang ng bahay si Gloria upang magpahangin. Tahimik ang gabing yun. Walang tiktik na umaaligid sa bakuran. Wala ring mga asong umaalulong sa paligid. Nakakapanibago, ngunit natutuwa si Gloria sa katahimikang yon. Habang dinadama niya ang lamig ng gabi, ay biglang may dumaang baboy sa kanyang harapan. Nagtitigan sila ng ilang segundo, ngunit walang maramdamang takot si Gloria. Hindi ito umalis sa kanyang harapan, kaya sinubukan niyang kausapin ito. Nakawala ka ba? Gabi na pero pagala-gala ka pa rin. Gusto mo bang pumasok sa kulungan? Kapag may nakarinig talaga na nakikipag-usap ako sa'yo, naku, tiyak na pagtatawanan nila ako. Ay, ewan ko ba? Nasasabik na ako makita si Lyndon. Sa tingin mo ba, ganun din siya sa akin? Sino ang kausap mo dyan, Gloria? Ha? Ano? Wala! Sarili ko lang. Pumasok ka na nga sa loob. Baka magparamdam na naman sa'yo ang mga aswang. Nilingon ni Gloria ang gawi kung nasaan ang baboy, ngunit hindi niya na ito nakita roon. Akala niya ay tapos na ang pagpaparamdam ng mga aswang sa kanya, ngunit mukhang nagkakamali ito. Nakarinig sila ni Ana ng malakas na pagaspas ng pakpak, kaya naman ay dali-daling pumasok si Ana sa loob ng bahay. Mula sa loob ng bahay ay narinig nito ang boses ng ina na tinatawag siya. Lumabas naman si Dan na nag-aalala sa kanya. Ano ba, Ana? Bakit mo naman iniwan ang kapatid mo sa labas? Gloria, pasok na! Halika na, Gloria. Bumalik na naman ang mga aswang. Huwag mo akong hahawakan. Kaya ko maglakad. Kung nagagalit ka dahil sa sinabi ko sa'yo, ay wag mo na lamang pansinin yun. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin dalawa. Mabuti naman at naisip mo yan.
Naunang pumasok si Gloria sa loob ng bahay. Sumunod naman si Dan na isinaradong mabuti ang pintuan saka kumuha ng itak para malabanan ang aswang na balak pumasok sa loob ng bahay. Nakarinig ang mga ito ng malakas na kalabog sa labas ng bahay na sinundan ng malakas na alulong ng aso. Huwag niyo nang pansinin yon. Ligtas tayong lahat kung dito tayo sa loob ng bahay. Kumusta ang pakiramdam mo, Gloria? Pasensya ka na kanina, ha? Natakot lang kasi ako. Medyo nasusuka ako, pero kaya ko naman. Huwag mo nang isipin yon. Naiintindihan ko naman. Ipinagtimpla pala kita ng gatas. Bawal ka na raw sa tsaa eh. Ay naku, maraming salamat. Makakatulong to ngayon sa sama ng pakiramdam ko. Huwag mo na lang kayang inumin yan. Ha? Bakit naman? Wala akong pwedeng inuming iba maliban sa gatas. Huwag mo nang pansinin niyang si Dan. Inumin mo na yung gatas bago pa lumamig. Wala sa sariling ininom ni Gloria ang tinimplang gatas ni Ana. Nagkatinginan si Ana at saka si Dan. May pag-aalangan sa mga mata ni Dan, ngunit wala itong ginawa upang pigilan si Gloria na inumin ang gatas na yon. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng antok si Gloria, kaya naman ay nagpaalam ito sa kanila na mauuna ng matulog. Epektibo ang gatas ha. Inantok ako bigla. Magpahinga ka na doon sa kwarto mo, Gloria. Kami na ang bahala sa mga aswang. Sige po, ma. Mauna na ako sa inyo. Hindi na nakatanggap pa ng sagot si Gloria mula sa mga kasama nito, kaya naman ay pumasok na siya sa kanyang silid, kung saan ay nakatulog agad ito ng mahimbing. Pabiling-biling ito sa kama ng gabing yon. Pinagpapawisan siya ng malagkit. Nanaginip ito, ngunit sa kanyang panaginip ay totoong-totoo yon. Kausap niya ang kanyang asawa, ngunit mailap na ito sa kanya. Ang unang mga salitang binitiwan ng asawa ang nagpakabog ng dibdib nito. Di ka buntis, Gloria. Nagkakamali ka! Buntis ako! 3 buwan na ako hindi dinadatnan. Minsan ay hindi ka nagbuntis. Hindi totoo ang sinasabi mo. Tama na, Gloria. Hindi ba't ibabalita pa natin kay Don Lucio na buntis ako? Ayaw mo bang sabihin sa kanya? Sige lang. Isisikreto ba natin to sa kanya? Alam ni Papa na hindi ka buntis, kaya wala tayong sasabihin o ibabalita sa kanya. Huwag kang magsisinungaling, Lyndon! Buntis ako! Buntis ako! Sa kanyang panaginip ay walang sinagot ang kanyang asawa sa paulit-ulit nitong sinabi. Blanko ang tingin nito sa kanya. Nilapitan niya ang kanyang asawa upang yakapin, ngunit naglaho ito na parang bula. Nagising na lamang siya na tumutulo na ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Agad niyang pinunasan yon, saka lumabas ng kwarto upang uminom sana ng tubig nang makarinig siya ng boses na nag-uusap sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya sinasadyang pakinggan ang pag-uusap ng dalawa, ngunit hindi siya makaalis sa pinagtataguan nito dahil mukhang importante ang pinag-uusapan ng dalawa. Binabagabag ako ng konsensya ko, Ana. Hindi ko na itutuloy itong pinaplano mo. Kung kailan malapit na tayo saka ka pa na konsensya, baka nakakalimutan mo kasama kita sa planong ito. Di naman ako pumayag eh. Anong hindi? Nakalimot ka na agad? Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagbigay ng isang karton ng tsaa na yon na unti-unting pinapalaglag ang anak ni na Lyndon at Gloria. Huli ko nang nalaman ng bagay na yan. Ikaw naman ang kusang naglagay ng lason sa inumin ng kapatid mo. Alam mo ang plano pero wala kang ginawa upang pigilan ako. Isa pa, alam ko namang gusto mong paghiwalayin ng mag-asawa. Noon yun. Hanggang ngayon. Ginagawa ko ang lahat upang siraan si Gloria kay Lyndon. Kaya ikaw naman, akitin mo na ang kapatid ko para tuluyang maghiwalay ang dalawa. Ako, para kay Lyndon. Ikaw naman, para kay Gloria. Napaka-demonyo mo talaga. Hindi tayo nagkakaiba. Napatakip ng bibig si Gloria nang marinig niya yon sa dalawa. Nag-uunahang bumagsak ang luha nito sa kanyang mga mata. Bigla na lamang sumakit ang tiyan nito, kaya agad siyang pumasok sa kwarto bago pa nila malaman na naroon siya sa sala na nakikinig sa usapan ng mga ito. Kinapa niya ang kanyang tiyan
Nakaramdam na lamang siya ng basang tumutulo sa kanyang suot na short. Napatulala siya nang mapagtantong dinudugo siya. Hindi nito alam ang gagawin kung tatawagin ba niya ang kanyang ina o sarilihin na lamang ang pananakit ng kanyang tiyan. Gulong-gulo ito sa nangyayari. Habang sapo nito ang kanyang ulo, ay nakarinig siya ng tunog ng baboy. Naging malinaw sa kanya ang tunog na yon. Maya-maya pa ay may tumatawag na sa kanyang pangalan. Kaya naman ay nagpadala ito sa pagtawag sa kanya. Nang lumabas siyang muli sa kanyang kwarto, ay wala na roon ang dalawa. Sinundan nito ang tawag ng baboy. Hindi nito inalintana ang dugo na tumatagos sa kanyang suot na pangibaba. Narating niya ang pinanggagalingan ng tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nito ang baboy na nag-anyong tao. Si Lyndon yun. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Lyndon, ikaw ang baboy? Ikaw ang umaaligid sa bahay? Gloria, hindi mo dapat ako nakita. Hindi ko sinasadya, Lyndon. Bakit hindi ka umuwi sa bahay? Ano ka? Tao ka ba? Anong nangyayari, Lyndon? Ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang bagay na yan. Halika, sumama ka sa akin. Hindi nila tayo pwedeng makita. Nila? Sinong nila? Sumama ka na lang sa akin. Sinundan ni Gloria ang asawa sa isang liblib na lugar. Ang buwan ang siyang nagbibigay ng liwanag sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking bahay na hindi kalayuan sa bahay nila. Noon lamang nakita ni Gloria ang bahay na yun. Pumasok si Lyndon sa loob, saka ibinagsak ang katawan sa unang upuan na nakita nito. Kaninong bahay to? Hindi ko alam na may bahay na gaya nito sa baryo. Hindi lamang ang nakakaalam ng bahay na to. Pagmamayari ito ng isang kaibigan. Lyndon, marami akong katanungan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang mababaliw na yata ako. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Hindi ko alam kung buntis ba ako o nasa isip ko lang na buntis ako. Hindi ko na alam. Tulungan mo ko, Lyndon. Pahagulgol na lamang si Gloria na agad namang nilapitan ni Lyndon upang aluin. Saglit na tumahimik ang lalaki, saka hinaplos-saplos ang likuran ni Gloria. Hindi ka buntis, Gloria. Yun ang katotohanan. Matagal ko nang alam na hindi ka buntis. 3 araw lamang ako nawala. Bumalik agad ako sa bahay. Ngunit nang makita kong maayos ang pakikitungo nila sa iyo habang buntis ka, ay nagdesisyon akong bantayan ka na lamang sa isang tabi. Lyndon, Palagi ako nasa tabi mo, Gloria. Kahit pa sabihin nating naging mabait lang sila dahil sa ari-arian na balak na ipamana ni Papa, ay ayos na sa akin yon. Basta makita lang kitang inaalagaan ka nila at ligtas. Ngunit isang araw, ay narinig kong may masamang binabalak sina Ana at Dan sa anak dapat natin. Binigyang diin ni Lyndon ang huling sinabi nito na nagpakirot ng puso ni Gloria. Napamahal na siya sa inaakala niyang anak. Para siyang namatayan habang iniisip ang anak na hindi ipinagkaloob sa kanya. Gloria, lahat ng pwede kong gawin ay ginawa ko para maalagaan ka. Kahit na sa pagiging anyong aswang man lamang, gabi-gabi ako nandyan para sa'yo. Lyndon, paano mo nalaman na hindi ako buntis? Dahil naaamoy ko ang bango ng bawat sanggol na nasa sinapupunan ng isang ina. Hindi ko yun naaamoy sa'yo. Kaya una pa lamang, ay alam kong hindi ka buntis. Maaaring nagkamali lamang ang doktor. Ano na ngayon ang dapat nating gawin? Gandito na lang siguro ang pagsasama nating dalawa. Napabitaw si Gloria sa sinabing yun ng kanyang asawa. Wasak na wasak ang puso niya. Hindi niya kakayanin na pati ang kanyang asawa ay mawala na rin sa kanya. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Tanggap naman kita kahit aswang ka pa eh. Gloria, magkaiba tayo ng mundo. Tao ka, aswang ako. Hindi tayo pwede. Eh bakit mo ko pinakasalan? Ginawa ko lang yun upang protekta ang kalaban sa pamilya mo. Yun ang kahilingan ng ama mo kay Papa, bago siya bawian ng buhay. Hindi kita maintindihan, Lyndon. Ibinilin ka sa amin ni Uncle Greg para maalagaan kang mabuti.
Alam kasi niya na pagmamalupitan ka ni Mama Dolores sa oras na mawala siya. Paano yun alam ni Papa? Dahil hindi ka totoong anak ni Mama Dolores. Anak ka sa labas, Gloria. Pero huwag ka mag-alala. Dahil minahal ng ama mo ang totoo mong ina. Hindi ko maproseso ang lahat ng sinabi mo. Kung hindi si Mama Dolores ang ina ko, ay nasaan ang totoo kong nanay? Namatay siya sa panganganak sa'yo. Nanghihinang napaupo si Gloria sa saig. Pagod na pagod ito sa lahat ng nalaman, maging sa lahat ng nangyari sa kanya ng gabing yun. Hindi siya buntis. Binalak siyang lasunin ng kanyang kapatid at nag-iisang kaibigan. Aswang ang kanyang asawa at napag-alaman din itong hindi siya anak ng kinikilala niyang ina. Noon lamang niya napagtanto kung bakit ganun ang trato sa kanya ng kanyang ina. Akala niya nung una ay may paborito lang ang kanyang ina, kaya lagi itong pabor sa dalawa niyang nakatatandang kapatid. Bagsak ang kanyang balikat na nilisan niya ang lugar na yun. Wala siyang pinanghahawakan. Wala itong kahit na ano. Maging ang natitirang karapatan na meron siya sa kanyang asawa ay naglaho na lamang na parang bula. San ka nang galing, Gloria? Hala, ano nangyari sa suot mo? Gloria, ayos ka lang ba? Saan ka ba nanggaling? Bakit bigla ka nalang lumabas ng bahay? Tiningnan siya sa mata ng dalawa na nagkukunwaring may pag-aalala sa kanya. Binigyan niya ng mag-asawang sampal ang dalawa. Aray! Anong nangyari sa'yo? Bakit mo ako sinampal? Traidor! Ahas! Demonyo! Magsama kayo! Gloria, bakit hindi ka nalang magpahinga? Baka dahil sa pagbubuntis mo ay nagiging emosyonal ka. Hindi ako buntis! Pareho tayong mabubulok sa lugar na ito! Nakarinig sila ng malakas na pagkabasag. Si Dolores yun, nakigigising lamang habang may dalang tasa ng kape. Sabihin mong nagbibiro ka lang, Gloria! Sabihin mo! Huwag mong babastusin si Mama! Oo, nanay mo! Nanay mo lang! Gloria, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan, anak. Tama ng pagpapanggap ng bahay-bahayan. Hindi mo ako anak. Hindi kita nanay. Teka, paanong salamat sa pagpapalaki sa akin kahit na naging miserable ako sa poder nyo? Kayo na yata ang karma ko sa panlulokong ginawa ni Papa sa'yo. Hindi ko akalain na aabot sa puntong lalasunin niyo ko dahil sa pera. Mabuti na lang talaga at walang sanggol sa sinapupunan ko. Gloria, patawarin mo kami. Saka na siguro, hindi madaling magpatawad eh. Simula ngayon, hindi na ako titira sa bahay na ito. Magkanya-kanya na muna tayo. Nginitian ni Gloria ang kinikilala niyang ina. Tinignan niya ito ng mabuti. Naging malupit sa kanya ang matandang babae, ngunit hindi siya nito iniwan. Paliban na lamang sa sapilitang pagpapakasal nito sa kanila ni Lyndon. Hindi na hinintay pa ni Gloria ang bukan liwayway. Agad siyang nag-alsabalutan sa kanilisan ang lugar na yon. Hindi siya pinigilan ng mga ito. Lumuwas si Gloria sa lungsod upang maghanap ng trabaho. Ilang buwan siyang nanatili roon nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lyndon. Wala ka bang balak na kunin ng naiwang pamana sa'yo ng tatay mo? Ang tinutukoy ng lalaki ay ang malaking bahay na nasa gubat. Yun lamang ang natitirang pamana sa kanya ng kanyang ama. Ngunit wala na siyang balak pang balikan ang lugar na yon. Pwede bang ibenta mo na lang yan? Gagamitin ko ang pera sa pag-aaral ng medisina. Wala ka ng problema. Ako na ang bibili ng bahay. Ipapadala ko na lang sa'yo ang pera. Hindi mo naman kailangan gawin to, Lyndon. Sawa pa rin naman kita. Kaya hayaan mo kong gawin ito. Sa papel na lang kita asawa. Kahit saan pa yan, Gloria. Kahit saan pa. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa nang tuluyang ibinaba ni Gloria ang tawag. Sa loob ng ilang buwan ay hindi siya pinabayaan ni Lyndon. Naging kaibigan niya ito na talagang maaasahan niya. Masakit man ang naging katapusan ng pagsasama nila bilang mag-asawa, ay may pintong nagbukas naman para sa kanilang pagkakaibigan. Sa mga oras na yon ay pinili ni Gloria ang sarili.
tinuon na lamang nito ang kanyang pansin sa matagal nitong pangarap, ang maging isang doktor.